sa ating channel na It's a Truck. So ito, pakawalan natin tong tropa natin na bisita. Ayun na wala na nag-claim. Nagyan na dito. Isa tayo. Ayan na. So ito yung kasama natin ngayon sa pag-aasikaso ng mga halaman sa taas. Umapo pa sa cellphone. Huwag ka sa cellphone dumadapo. Nakagimbal tayo ngayon. Nalulong tuloy. Detect na. Medyo magulo dito dahil kahapon may pinagkaabalan tayo at nga yung update natin ngayong araw. So ayun na yung bird. Kahit umalis yan ngayon mamaya hapon mamaya babalik rin yan. So ilang beses na siyang nawala at nakakabalik. Kaya medyo kampante na ako na gusto niya talaga dito sa atin. Dito sa growing area dahil may mga pagkain na grapes, may mga feeds sa baba na nahuhulog galing sa ibang ibon. At sa gabi, pagka malapit sa akin, doon ko na pinapatulog yan sa room namin. Huwag mo lang itatapat yung... Kasi nagtatago yan sa damit. Huwag mo lang itatapat yung damit sa mukha mo kasi alam mo na, baka maibong adar na ka. So, katatapos ko lang rin pala mag-pack ng mga order. Mga umorder ng Nepenthes, Seeds, Maxi, and Venus Flytrap. At sa inyo pong lahat na naka-avail na at mag-a-avail pa at nanonood ng mga YouTube channel natin, nag-share ng mga video, maraming salamat po. So ito yung pinagkaabalahan natin kahapon. Natatandaan nyo, meron tayong mga tray ng hybrid ng Mirabilis, X-Viking, Chuchu, Bar Globosa. So, haba ng pangalan So, ito yung mga natapos natin kahapon. And sakto naman at wala na tayong pasok ngayon sa loob, sa kulungan. Kaya tayo nakapag-report. Tatapusin ko lang tong first week ng November. Makararet na tayo sa labas uli. Ang gagawin ko muna ay asikasuhin ko yung mga nandito na naiwan natin na mga trabaho. So ayan, simpleng-simple lang yung ating setup. Mga lumang mga plastic sa gilid, yung mga natirang UV plastic sa kabilang side at taas. Ayan. At sa ilalim ay shading net at lumang mga sako, no? So ginagawa natin yan para well drain sa ilalim, no? Meron silang panangga sa lakas ng hangin, no? At bukod doon mag-produce na kahit paano humidity. Pero hindi ko masasabing mataas ang masyadong humidity kasi bukas to oh. Titingnan nyo dito. Sumat natin. Tingnan nyo dito. Wala naman nakaharang dyan. Hinarang ko lang itong isang sako ng dried sphagnumos para kahit pa paano yung hangin hindi sila tamaan ng gusto. Dahil kahapon talagang kakaiwalay ng neto. At yung iba dito wala pang ugat dahil nadisgrasya namin kahapon yung iba. Hindi naman makaramihan pero mga 10 to 15% na-damage yung root system o kaya nagkaroon ng pagkabali ng katawan. No, kasi tinuruan ko rin yung maliit ko na aking 7 years old na anak sa pag-repat. Kaya sabi ko kahit na mabali okay lang, no, mas mahalaga yung matuto siya. So ayan, no, ang dami pa rin. Siguro kung bibilangin natin to isa-isa, siguro aabot na ng mga more or less 500. Kasi sa bawat tray, ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 So 60
Tapos yung iba dyan ay 2, 3, 4 yung laman sa bawat planter. Yung malalaki, tag-iisa lang. Tapos meron pang mga smaller holes doon sa gitna. No? Marami talaga. Siguro nga lampas pa 500 kung tataas yung success rate. So anyway, marami pa akong gagawin ngayon. Maaring mag-set up pa ako ng isa pang ganito hanggang doon sa dulo para naman sa ibang nepenthes natin. Pero sa tingin ko ayusin ko muna yung sa loob ng growing area kasi may mga plano akong ayusin dyan sa loob. At tingnan nyo, nawala na yung ibon. Ayun, oy, bird, halika dito. Bluebird. Alam niyo kung paano ko siya tinatawag. Hindi naman lalapit agad yan kasi nag-i-enjoy pa sa labas. Pero pagka tatawagin ko na siya sa tanghali or hapon, yung parang masayang pito. Birdie, come here. Ayun. Pagka narinig niyo na yung sagot na yan at nakapagala na yan sa labas. Ayan siya, sa labas, eh, lalapit na yan. Lumalayo yan eh. Ilang bahay yung pinupuntahan yan dito. Tingin ko ngayon talagang may-ari na ito, taga dito rin. Talagang binabalikan niya siguro yon, pero pag gugutom siya, dito pa rin siya napunta. So ayun yung ating, ito. Pakita ko sa inyo kung paano ginawa ko. Para yung mga iba na wala pang budget sa greenhouse tulad ko. At kung gusto nyo gumawa, pwede nyo kayong maggawa ng frame, gawa sa murang materials like kahoy or kawayan. No, so gawin nyo lang, no? Kung meron kayong pise, mura lang to sa online per kilo yung pise. So ayan yung ginamit namin. Alam nyo ba, pwede nyo rin gawin patungan to kasi matibay ito. Ito yung ginagamit sa pamimingwit. So ayan ayan lang, ayan yung ginawa kong frame. Hindi siya siyempre pang matagalan, pero sa atin na laging nag-change yung ating paligid dito dahil pag na-acclimate na or lumaki na yung mga plants, kailangan nating igalaw. So mas maganda yung ganyan na madaling matanggal. Kasi kung ipapawelding agad natin yan, bakal mahirap magbago ng mga pwesto-pwesto. So kaya naisip ko ito muna, no? So ayan yung ating mga tinanim kahapon. Ayan. So tingnan natin to. Pag i-off ko, naka-on pala yung beautify dito sa DJI. In-off ko, ayun, ma-off. Ayan, mas maano pala, mas natural yung kulay, green, mas mag-green. Ayan pala yun. Okay palang gamitin to. Naka-gimbal po kasi ako ngayon, yung DJI na OM4, mura lang po ito. Ito pa lang yung kinaya natin na pang vlog pero goods na to. Kung basic vlog lang naman at hindi naman tayo talaga, ito yung main natin Hindi pa nga ako nasweldo dito, 2 taon na ako nagpo-vlog Sinasabi ko ba? Ayan, diba? Mag-green na sila pero mas magda-darken pa yung color niyan ngayon kasi na maarawan na sila. So mas gaganda na kulay ng mga yan. So kailangan lang natin diligan to ng regular. So ayan ang sinasabi ko na madaling dali lang, tapos didiligan mo lang. No? So yun lang muna siguro yung update ko about dun sa ginawa nating temporary, no? Na acclimate na mga Venus flies, na mga nepenthes. So bago po pala tapusin tong video na to, may nagtanong na naman about sa acclimation. Sir, paano pala yung acclimation? Ang pag-acclimate po, no, sa mga halaman, ba paka-carnivorous plant yan or hindi? Yung pagsasanay mula doon sa yun yung ibon. Diba, nasa kabilang side siya, lilipad niya kung saan. So ipagsasanay mula doon sa mahabang biyahe, kasi sa mahabang biyahe 100% humidity tapos walang araw, bale-balentong pa siya. So imagine, stress yung plant kung ikaw yung nilagay doon, diba? Stress ka sigurado. So ang gagawin natin, sanayin natin siya.
So, paano mo sasanayan? Lagay mo muna sa medyo higher humidity, diligan mo, linisan. Kasi ako sabi ko palagi sa nabili sa akin, tawag dito? Diligan ng wagas. Ibig sabihin didiligan nyo ng dito. Didiligan nyo ng gusto. Tapos, hayaan nyo lang na tumulo yung tubig. Para ma-wash yung medium, ma-wash yung plants, luminis kung sakaling nalagyan ng medium yung plants. Tapos, ilagay nyo dun sa paso, no? Kung maganda na yung pasong na receive nyo, di ayos. Pero kung hindi, no, kung walang butas, butasan nyo, ilagay nyo sa lugar kung saan naarawan ng morning sunlight, tulad na lang sa setup natin ngayon. Morning sunlight yan. At medyo shaded, no? At wag nyong magagalaw yung plants. Huwag nyong pakikialaman. Kasi once na pinakailaman nyo yan, lalong mamamatay yung plants. So, ang gusto ng plants pag ina-acclimate mo sila, ay hindi sila nagagalaw. Bakit naman ganun, sir? Ba't hindi kailangan galawin? Kasi hindi sila mag-stimulate ng growth ng roots, pati ng mga dahon at kung ano pa na parts ng plants na kailangan nila para mabuhay. Kasi kung nagagalaw yan, ibig sabihin iniisip nila or parang may system ng katawan ng mga plants na wala pa sila sa lupa. No, hindi wala pa sila doon sa permanent spot nila, kaya delay yung growth ng mga plants niyo. Kaya pagka hindi niyo na ginagalaw yan, so mas magiging maganda yung pagtubo nila. No? So yung mga normal na galaw tulad nung naanohan ng hangin, normal yun. Pero yung nasasanggi nyo palagi, hinahawakan nyo, iikot-ikot nyo yung paso. So hindi normal yung gano'n. So iwasan yung mga ganong sitwasyon. Tapos yung ibang ginagawa nila lagay sa plastic, yung parang ICU technique na usong-uso, di ba? Na pwede rin yun, no? At kung gagawin nyo naman yung tulad ng ginawa ko na medyo mas less yung humidity, mahangin, make sure lang na madidiligan nyo, maobserbahan nyo, kasi once na i-acclimate yung isang halaman na galing sa biyahe, mataas yung chance nilang matuyo kung hindi naka 100% humidity. So ang gagawin nyo, didiligan nyo regular, check nyo kung masyado ba siyang nainitan sa lugar na yun. Kung masyado nainitan, gawan nyo ng paraan, no? Shade, more watering, tapos drainage na maayos para hindi naman mag-waterlog, no? So may mga diskarte na ginagawa nung kami ay hydroponics. Ang patungan namin ay yung saan ba? Itong styrobox. Ang styrobox kasi kahit na mainit yung panahon or nasa bubong man niya na arawan at talagang pwede ka na magluto, di ba? Pag minsan sobrang init sa bubong, sa sobrang init, makapagluto ka na ng lug. So, kapag styrobox ang pinatungan mo, hindi yan mag-iinit kasi maganda yung styrobox para yung hindi maramdaman ng roots or ng plants mo yung init sa paligid. So mas gaganda yung plants mo kasi more sunlight, tapos hindi sila natutuyuan, tapos ang lamig pa ng root system nila habang nangyari yun. Parang perfect environment sa mga sun-loving plants. So tulad ng mga Venus flytrap. Pero dito sa Nepenthes naman, siyempre, bibigay mo yung basic needs niya. Kung may pupulsan to, kahit nasa styrobox pa. Kasi hindi naman sila doon. Hindi yun yung natural habitat nila. So, kung meron pa kayong ibang tanong about sa acclimation, meron naman tayong mga video ng mga luma dyan. Panoodin nyo. At kung may mga specific question kayo, lagay nyo lang sa comment section, sasagutin natin. Pero ganun lang, pag sa acclimation, slowly acclimate them. Give them their basic needs, di ba? Low mineral water, soil, low mineral soil, and syempre, sunlight. Tapos kung kailangan ng higher humidity, depende na lang sa plants yun. Pero, ayun nga, ibigay nyo yung basic needs nila. So, salamat ulit sa inyong support dito sa ating YouTube channel, Shopee Store, at sa ating Facebook page. So, God bless sa inyo. Bye-bye.